gawain sa luma. Last Saturday, ay 20 po ang sumama sa kanilang swimming evangelism. Saturday po yan, at yung ating pong good news class sa bahay ng isang membro ay 30 attendance. Hindi basta bata. It's good news yun. At yung kanila naman Bible study ay 20 attendance. Hindi natin gawain. Kaya salamat sa Lord. Ito, kaya sabi ko, Lord, gawain mo yan. Salamat sa pagkabala mo at sa bunga na yung binibigay. At yung gabi ay ito yung ating hapunan ng Panginoon. At salamat sa Lord na tayo ay kanyang ginagawa po sa lugar na ito. At yun po sa iba, sa 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians chapter 11. Unang Korinto, kapitulo 1. At nangyari po, ay meron tayong baptism. Sa Lord. 1 Corinthians chapter 11. At hindi po share ang inyong mga Bibles sa inyong mga katabi. At unang Korinto, kapitulo 1. At ito muli ko sa inyo, verse number 23. Verse number 23. Hanggang verse number 28. Verse 11, verse number 23, hanggang number 28. Nakita na po ninyo, karating po ng responsive reading. Nakas po ninyo, okay, because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Basahin na may apoy sa ating mga puso. 23, For I have received the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also, he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. At Panginoon, salamat po sa iyo, sa kabutihan mo, sa mayaman mong awa at biyaya na sagana sa iyong mga anak. Salamat po, Kagawang Diyos, sa kaligtasan na aming pong taglay. Ito po'y walang hanggan. Lord, salamat po sa bunga ng gawain mo, sa iyong pag-iingat, sa iyong mga pagkabala. Kagawang Diyos, nahatagin kayo pa mong gawa sa iyong kamay. Salamat po sa tiwala mo sa iyong mga lingkod. Gano'n sa po kami Kagawang Diyos at Lord, help us, Lord, na magawa namin ang nais mo. Ako bibigyan mo ng salita, Kagawang Diyos, at mensahe, ibibigay sa iyong mga tupa. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Notice verse 24 to 25 na dalawang ulit na sinabi ng Panginoon na itong salitang this do in remembrance of me. Tapos nyo, gawin nyo ito sa pag-alaala sa akin. Verse 24 and verse number 25 ay ganun din ang kanyang sinabi sa verse 25. Nakati po? Ay na, at gayon din naman, ginawa ka ng salo pagkatapos na makahapon na sinasabi ang salong ito. Ano yun? Ang salong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo iinom sa pag-alaala sa akin. Twice niyang sinabi. No? Kaya nga sa dining ito, as we observe the Lord's Supper, alright, ay ibig kong maunawa ninyo ngayong gabi na ito yung sinasabi ng Panginoon, yung salitang don't forget. Ano yung sinasabi? Don't forget. Ayan ang aming title, don't forget. Huwag ninyong kalilimutan. Amen? Amen? Huwag ninyong kalilimutan. Ano yun? Una, okay, ang aking katawan ay nasugatan at nagka-pira-piraso. Don't forget. Secondly, ang aking dugo
ay nabuhos sa inyong pagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Don't forget. Don't forget. Okay? Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ha? Okay? Please do in remembrance of me. Now, ito po yung sinabi niya sa harap ng kanyang mga disipulo nung gabing yun na ipagkanulo na siya. Alam niya, hindi na magkatagal, dadapin siya, siya'y pahihirapan, siya'y hahampasin, siya'y aalipustahin, at siya'y papako, at siya'y mamamatay. Alright? Kaya sabi niya, okay, don't forget. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kaya ngayong gabi, as we observe the Lord's Supper, number one, we should remember, number one, His punishment. His punishment. Don't forget, Christian, na siya'y naparusahan ng dahil sa atin. Siya na walang kasalanan, siya na hindi nakakilala man ng anumang kasalanan, ni walang daya na nakita sa kanyang bibig, ang siyang tumanggap ng lahat ng ating kaparusahan. Kaya anuman ang mangyari, Christian, don't forget. Are you with me, Christian? Amen? Hindi tayo magkakaganito kung hindi nahirapan at naparusahan yung Kristo alang-alang sa atin. Are you with me, Christian? Amen? Don't forget. Hindi natin deserve yung kanyang pag-ibig sapagkat tayong lahat ay makasalanan. Pero inibig pa rin niya at kanyang inihandog ang kanyang buhay na alang-alang sa atin. So don't forget. Amen, Christian? Amen? Walang sino man sa atin ang makapagmamalaki na kaya ka iniligtas kasi magkagayang ka, ganyan ka, ganyan. Walang makakapagsabing gano'n. Kasi lahat ng tipawang biyaya ng Diyos sa atin. So don't forget. Amen, Christian? Don't forget. Alright? Kaya nga, in verse 20-24, yes, siya po'y dumampot ng tinapay. At ito'y kanyang pinaputol-putol. Is that word? Yung anak niya, 22-24, for I have received the Lord. That which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night, nung gabi yun, okay? Alam niya na ipagkanulo na siya. Kaya nga, nanisig na, iba yung hapunan, iba yung Lord's Supper. Nakikinig sa akin, yung Lord's Supper, hindi sila nagkain. Tapos na silang maghapunan. Nakikinig sa akin? Tapos na silang maghapunan. Tsaka siya tumumpot ng particular na tinapay. Nakikinig po yan? Oh, you see? So, hindi ito kaya. Ito po yung, ano tawag ito? Ito po yung Lord's Supper. Pag-alaala. Ito yung gabi na He institute the Lord's Supper. Okay? Kumain muna sila. Okay? Alam nila ipagkanulo siya. Okay? Kaya mula sila magkapunan, dumupot siya ng particular tinapay. Ito po yung unleavened bread. In verse 24, sabi niya, and when He had given thanks, nag-pray muna siya, and then what? He break it. Kanyang pinutol ang tinapay. At sa verse 24, sabi niya, take it. Okay? Okay, ito'y aking katawan na pinagputol-putol. Alright? Ibig ko na itanim nyo sa inyong mga isip yung kanyang sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol. Okay niyo po ako? Okay niyo ako? The word pinagputol-putol sa King James one, broken. Nagkapira-pirasyo. Alright? Now, paano nagkapira-pirasyo yung kanyang katawan? Isaiah 53, verse 6 to number 7. Okay? Tinutukoy niya rito yung kanyang katawan, yung katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tinutukoy yung kanyang katawan. In Isaiah 53, 6 to 7, nandiyan kayo? Sabi ng Isaiah, ngunit siya'y what? Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansan. Ano pa? Siya'y nabugbog dahil sa ating mga pakalakas, kita niyo, kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. Siya tumanggap. Yung parusa sa atin, siya ang naparusahan. Nakita niyo po ba ako? At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay what? Nagsigaling tayo. Saan? Anong klaseng sakit? Sa
sakit ng kaluluwa, hindi ng pisikal. Alright? We do not believe sa katawag healing at the atonement. We do not believe that. Okay? Naman si Kristo, hindi para huwag kang namatay siya para huwag kang malublog sa impyerno. Okay? Notice number 7. Tayong lahat ay what? Tayong lahat ay what? Tayong lahat, ikaw, ako ay gaya ng tupa na what? Naligaw. Hindi mo alam ang buhay mo. Hindi mo alam ang mapundang. Hindi mo alam kung tutungo ka ng heaven or hell. At ang true, katuhoy, ang karapanawan, patungo ang impyerno sapagkat makasalanan ka. Okay? Okay? Tayong lahat ay tumuko bawat sa kanyang sariling daan at ipinasal kay Kristo sa kanya ng Panginoon ang lahat ng ating kasamaan. Alright? You see, nung kanyang pasal, yes. Nung kanyang pasal ng lahat ng ating kasamaan, siya ang tumanggap ng lahat ng ating parusa. Alright? Don't forget, Christian. Don't forget. Ating alalahanin na ang Panginoong Jesus, nung sigdapin, siya po'y ginapos at itinali po siya sa haliging napakalaki, sa isang poste. At habang nakatali siya, hinubalan siya, at yung mga malakas na Roman soldier ang nagpalit-palit upang hampasin ang kanyang katawan. Yes, Christian, He took our punishment. Siya ang tumanggap ng ating parusa. Siya nasugatan dahil sa ating mga pagsalanan. At ang kanyang katawan, ang kanyang laman ay nagkapira-pira sa white sapagkat siya ang tumanggap ng lahat ng ating parusa. Are you with me? In English, yung ginamit na panghampas ay cut o 9 tails. Pero sa wika ng Romans, ito be blood room. So, hindi ko makita yung actual na itsura ng blood room. Okay. Nakita yung harap ng lalaki? Yan yung itsura ng actual na blood room. Na meron siyang na leather na yung mga dulo ay tingga na matatalim. Okay, nakita ko yan. Yan ang pinahampas sa kanya. Alright? Na most of the time, binabanggit ko madalas na yung mga kriminal na hinahampasan, hindi inaabot ng kinabukasan na mamatay. Sapagkat nagkakapira-pero talaga yung kanilang laman. Nauubos yung kanilang dugo. Alright? Meron mo tayo yung itsura niya, blood room? Okay, now, hindi ko makita nyo yung itsura ng tao na hinampas ng hindi na makadamihan pero mabuhay pa. Okay? Kita yung katawan niya? Ito be slave. Nakala na siyang hatawi siya ng blood room. Nakita niyo po? You see? Okay, ilang hato lang na samantalang aking Lord ay tumaak si Kristo tumanggap ng 39 hanggang 40 na hampas. Tama niyo po ako? Talagang nakapira-piraso yung kanyang katawan. Listen, ito be parusa. Na para sa'yo, pero siya tumanggap. You see? So, kaya nga, we should remember what? Remember what? Lagi mong aalalahanin yung parusang kanyang tinanggap na para sa iyo. Namigas na? Sabi niya, take it. Kunin nyo, kanin nyo. This is my body, which is broken for you. Kumbaga siya, hindi siya wala siyang kasalanan. Hindi siya nagkasala. Tayo ang nagkasala. Pero siya ang tumanggap ng ating parusa. Don't forget, Isa. Don't forget. Matanong kita. Naranasan mo na bang maparusahan ka sa kasalanan hindi mo naman nagawa? Naranasan mo na ba yun? Nakikinig ka sa akin? Pangalawa, okay? Have you ever willfully, okay? Kung naparusahan ka man sa sala na hindi mo naman nagawa, pero nagawa mo bang tanggapin ng bukal sa iyong kalooban, yung parusa sa sala na hindi mo naman nagawa? Mahirap tanggapin, pero tinanggap ng ating Panginoong Kristo. Ano ito? Tinanggap ng ating Panginoon. Okay, so don't forget Christian. We should remember, number one, His what? His punishment. His punishment. Walang katulad yung parusa ng kanyang tinanggap. In 2 Corinthians 5 and verse 21,
The Bible says, for He had made Him to be sin for us, who knew no sin. Siya na hindi nakakilala ng kasalanan, ay kanyang inahing may sala dahil sa atin, upang tayo maging sa kanyang katwiran ng Diyos. Also in the book of 1 Peter chapter 2, 21 to 24, ito po'y pinaalala, kanya pong pinaalala ang ating Kristo. In verse 21, sabi na tayo lahat, sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo ay nagbata ng dahil sa inyo. Naghirap, nagdusa ang Kristo ng dahil sa inyo. In verse number 22, tayo pong lahat, na siya hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. 23, kaya na siya rin naman ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy o krus upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mabuhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang sugat ay nagsigaling tayo. Alright? Kaya nga, ngayong gabi kapatid, as we partake the Lord's Supper, unang-unang higit sa lahat, yung tinapay na walang levadura. Don't forget, His body that was broken for you. Amen? Amen? Alalahanin mo, yung kanyang katawang nabubog, nasugat at nagkapira-piraso. Sino dahilan? Sino dahilan? Ang dahilan, ako. Ikaw ba? Amen? Ikaw ang dahilan ng kanyang pagdurusa. Alright? Alalahanin mo siya. Amen? Paghawak mo ng tinapay na levadura, siguraduhin mo na makikita ng Panginoon sa puso at isip mo, siya. Amen? Siya ang nakikita niya sa iyo. Okay? So, nagsabi, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Alright? Like biliman niyo, kaibigan, itong Lord's Supper ay hindi nakapag-aalis ng kasalanan. Ang Lord's Supper ay hindi nakapagdiligtas. Ito po'y picture, larawan ng naganap kay Kristo Jesus. I-follow me? Amen? Ito po'y picture, symbol. Alright? Ito po'y memorial, pag-alaala sa Kanya. At ito yung nais niyang alahalin mo lagi. Alahalin mo lagi. Sapagkat kilala ka ng Panginoon, napakadali mong makalimot. Amen? Amen? Pag maligaya ka, wala ka naalala. Hindi mo naalala ang Panginoon. Maligaya ka eh. Minsan pag nagturusa ka na lang, may sakit ka, may problema, tsaka ka lang tumatawag sa Panginoon. Okay, nakakalimutan mo na Kristo mo'y naparusahan na dahil sa iyo. Nakakalimutan mo yung kanyang katawan na nabugbog at nagkapira ng dahil sa iyo. Ikaw ang dahilan ng kanyang paghihirap. Amen? Inibig ka niya ng walang katulad. Inibig ka niya, nakikinig ka sa akin, unconditionally. Amen? Inibig ka niya. Siya ba inibig mo? Amen? Amen, isa? Nagtiis siya ng kahihiyan. Pero madalas, siya ikinahihiyan mo. Di ba? Kaya nga, bago ka mag-partake, sabi ng Bible, examine yourself. Meron ka ba dapat ihingi ng tawad sa Kanya? Meron ka bang naging pagkukulang sa Panginoon? Naging malamig ka ba kay Kristo? Na wala na ba yung init ng unang pag-ibig mo sa Kanya? Bago ka mag-partake, be sure, ayusin mo ang puso mo sa Panginoon. Amen, isa? Amen? And don't forget, okay, don't forget na siya'y naparusahan ng dahil sa iyo. Secondly, verse number 25. Number 1, we should remember what? Paglakas, His punishment. And secondly, His payment. And this is number 25. And after the same manner also, He took the cup when He had supped, saying, this cup
is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in what? Yes, bilang pag-alaala sa akin. This cup, this cup, tinutukoy po ng Panginoon yung saro yung saro ay sumisimbolo ng kanyang katawan. At ito yung cup, sa loob ng cup naroon yung pure na grape juice. Are you with me? Kasi yung cup ay naglalarawan ng kanyang body na walang kasalanan, nabugbog. Yan ang isa. At nasa loob ng kanyang katawan yung kanyang precious blood. Amen? Na kailangan mabuhos, kailangan tumulong, kailangan marubok. Sige magpapatawad ng ating mga kasalanan. Sabi ng Kristo, sabi ng Panginoon, okay, ako'y naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang aking buhay na alang-alang sa marami. Sapagat kung walang pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Yes, Christian, yun ang naging pambayad ng ating kasalanan. Ang kanyang mahalagang dugo. Every Christian? Amen? Precious. Precious. Alam niyo, makitigan, huwag niyong kakalimutan. Gaano man ang pag-ibig mo sa iyong anak, hindi mo siya kayang tubusin para maligtas. Hindi mo siya kakayanin. Kahit pa ibuhos mo ang dugo mo, nanay, alang-alang sa anak mo, kahit ba ibuhos mo tatay ang dugo mo, alang-alang sa anak mo, hindi matatanggal ang kanyang kabulusan. Sapagat ang dugo na kailangan mabuhos ay precious blood. The blood of Jesus na walang katulad. Ang ating dugo'y corruptible, nabubulok, natutuyo. Ang dugo ni Kristo ay what? Eternal blood. Precious blood. In 1 Peter chapter 1, verse 18 to number 19. Now, banagit ko kanina na dito, gumamit ng salita ng Lord, sapagkat kilala niya yung nature ng tao, nakakalimot. Sabi ng Lord sa verse 1:18, nakikita po yun? Sa King James, ano sabi? For as much as you are, you know, nalalaman ninyo. Hindi niya? Ibig na Lord ay, mahalagang alam ninyo. Alam nyo ba? Hindi nyo ba nalalaman na kayo'y tinubos? Hindi na mga bagay na nasisira? Hindi kayo tinubos ng pila o ng ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan naman. Kita nyo? Nagpapakita gaano ka mang kayaman, gaano ka mang katalino. Kung hindi ka pa nakaranas ng kaligtasan, ang sabi ng Lord, yung buhay mo walang kabuluhan. Diba namin? Amen? Gaano ka mang kayaman? Diba? Okay? Kagaya mo man si Bill Gates, kagaya mo man itong si Mr. Facebook. Sino pa yung yan ng SpaceX? Ano ba? Yung Facebook? Yan na yung SpaceX? Elon Musk. Kasi yaman mo man sila, pero kung wala kang Kristo, you are nothing. You are nothing. Mamatay ka rin parang hayop lamang. Ito, pinagkita pa yun. What shall it profit? What shall it profit? Anong kabuluhan? Makakauntan mo man ang yaman ng mundo kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Anong kabuluhan? Amen? Honestly, kahit isa na nangyayanayin tayo kay Mr. Apple. Diba? Ano ba naman ni siya? Steve Jobs. Wala pang 40 anos siya. Wala pang 40. Kung mamatay siya. Wala pang 40. Amen? Napakayaman. Saan napunta yung kanyang kayamanan? Natubos ba siya? Naganapan niya kahit kapiragkit man lamang sa kanyang pinuntahan? Kasi madala. Amen? Bagkus nung siya mamatay na sabi niya, ito lang ba? Amen? Hindi niya alam kung nangyari sa kanyang naiwanan. Wow. Sabagat gaano ka ng kayaman kung wala kang Kristo sa buhay, you are nothing.
Ang ginamit sa Tagalog is what? Okay? Walang kabuluhan ang paraan ng iyong pamumuhay. Amen? Namano mo yan sa mga ninuno mo. Akala mo buhay hanggang dito lang. Diba namin? Don't worry, Christian. Ang buhay sa mundo ito ay preparasyon lamang sa tunay na buhay na darating. Ang tunay na kahulugan ng buhay, eternal life sa piling ng ating Panginoon. Diba namin? Pero kung wala kang Kristo, hindi mo pa siya tanggap bilang Savior. Masakit man tanggapin, pero walang kabuluhan ng buhay mo. Amen, Christian? Amen? Minsan, nakala natin, pagka nawala ka, may maghahanap sa iyo, makakalimutan ka. Tanggapin mo katotohanan, madali kang makakalimutan ng tao. Tanggapin mo na yun. Amen? Maraming tao, akala nila ay napakaswerte ng mundo sa pagkasilig dumating sa mundo ito. Diba? Alam mo kasi Romualdez. Diba? Diba? Kaano ba kahalaga ang tao? Ilagay, sabi ng isang pastor, kumuha ka ng isang malaking palangganan. Punuin mo ng tubig. At inuglog mo yung dulo mo ng daliri mo doon sa kita. Inuglog mo. Nalasin mo lahat. Kasi ng butas. Wala na. Tanong ka rin. Pag nawala ka, wala na. Imot ka ng tablet. But, don't worry. Death is not the end. Yes, nawala ka sa mundo ito, but death is not the end. There is heaven. Walang ka at there is hell. Kung wala ang Kristo, ang iyong destination ay walang hanggang kaparusahan. Amen, Kristo? Don't forget. Don't forget, Kristo, kaibigan, na Christ took our punishment. Amen? At siya nagbayad ng lahat ng ating sala. Kaya hindi ka dapat maparusahan. Kung tatagad mo siya bilang Senior, maliligtas ka. Maliligtas ka. Tingnan mo lang ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tingnan mo. Huwag kang umasa, huwag kang tumingin sa sarili mong magagawa o sa sarilihin. Huwag mong asahan yan. Walang magagawa yan. Ha? Pero hindi kayang gawin ng relihiyon, ginawa ng Kristo para sa iyo. Amen? And Christian, don't forget. Remember His punishment and secondly, His payment. Amen? His payment. Okay? Sabi nga ng Bible, na inyong nalalaman na kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nasisira, ng pila o ng ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na inyong ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Verse number 19, ay lahat kundi ng what? But with the precious blood of Jesus. Amen? Amen? As of a lamb without blemish and without spot. Precious. Diba bakit precious? Kung mahalagang dugo, gaya ng sa kordero, walang kapintasan at walang dungis sa makadwig, ay ang dugo ni Kristo. Amen? Ang dugo niya ay what? Precious. Bakit precious? Kasi incorruptible. Amen? Bakit incorruptible? Kasi walang kapintasan, walang dungis, walang sala. Hindi nabulok nung tumulok sa krus ng Kalbaryo. Amen? Lalo ko yung aksidente, kotse doon sa ano lugar ba yun? Sa may Victoria, di ba? Masapa. 3 namatay yata. Ito mo yung dugo nila, alam sa mga tabi-tabi ng siding ng kotse. Kinabukasan, tuyo na, bulok na yun. Ganyan ang dugo ng tao, nabubulok kasi corruptible. Ang dugo ni Christ was eternal. Eternal. Sabagat incorruptible, sabagat precious, sabi ng Bible, in whom we have redemption through His blood. Through His blood, even the forgiveness of sins. Okay? Yun ang naging kabayaran ng ating sana. Kaya nga, don't forget His payment. We should remember His what? His payment. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Amen? Si Jesus ang nagbayad ng lahat ng ating sana. Amen? Naparito siya sa talagang kailangan mabuhos ng kanyang dugo. Kailangan yun. Alright? Ang kanyang kamatay ay hindi aksidente,
Hindi ito isang bagay na out of control. Talagang ito yung kanyang purpose ng kanyang pagparito. Okay, mabuhos ang kanyang bilang payment ng ating kasalanan. In Hebrews chapter 9 and verse number 22. Hebrews 9 and verse number 22. Hebrews 9 and 22. Okay, ready po? Ready? Basa. And almost all things are by the law purged with blood. And without shedding of blood is no remission. Ito mo? Without the shedding of blood is no remission. Kaya nga, kailangan talaga na maibuhos niya ang kanyang dugo. In verse number 19 to verse number 12 to number 15, basahin natin po. Verse number 12. Kita niyo po? Kita niyo po ba? Kita niyo ba? Maliwanag ba? Pati niyo po sa verse number 12. Tayo lahat. Nga po? Ready? Number 12. At hindi na naman sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga baka, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dahong banal na kinamtan ng walang hanggang katutusan. Okay, tayo po yun. Number 13. Kaya sapagat ang dugo ng kambing at ng mga baka at abo ng dumalagang baka na binubudbod sa mga nadugisan ay makapagiging banal sa ikalinis ng laman. 14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo? Nasa pamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawa patay upang makapaglingkod sa Diyos na buhay. Naunawa niyo po ba yun? Kayong naligtas na nakaranas ng katubusan, ngayon ang lahat ng paglilingkod nyo may kabuluhan na. Nakapaglilingkod na kayo sa Diyos na buhay at tunay. Ang ibig sabihin, itong araw, nung wala ka pang kaligtasan, lahat ng ginagawa mo, walang halaga. Sapagat iyon ay ginagawa mo sa Diyos na patay. Ngayon, may kabuluhan na. Lahat ng ginagawa may halaga na. Sapagat natubos ka ng dugo ni Kristo. Yan ang isa? We should remember His what? His payment. Amen? Binayaran kanya. Kaya ikaw ay kanya. Maliwanag ba? We should remember His what? Payment. Sino ang kanyang binayaran? Sino ang kanyang tinuro? Sino? Pakalakas ka? Yes, ako. Ikaw. Diba namin? Kaya ikaw, ako ay kanya. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Ikaw ay kanya. May payment para sa iyo. Ano naging payment? Pakalakas? His what? His precious what? Yes, His precious blood. Kung hindi doon, wala kang langit na pupuntahan. You see? So don't forget this. Don't forget. Kaya nga napakahalaga ng Lord sa atin. Amen? Paano ka ito? Ito ba yung obligation natin sa Lord? Sapagat siya mismo ang nag-institute nito. At siya ang nagbigay ng command, this do in remembrance of me. Ha? Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Okay? Number 3. What is number 26? Number 26. Okay, first, Corinthians 11 and 26. Okay, ready? Basa. For as often as you eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till He come. Sa Bible ko, ginuhit ang question ng show. Meron bang question yun? Nakita yun? Show. The word show means what? To tell. Ano yun? Show means what? To tell. And secondly, to proclaim. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Ay, nagpapakita na. Okay, as we observe the Lord's Supper, sa ating pagtanggap ng tinapay na walang levadura,
at sa ating pag-inom ng purong grape juice, we proclaim. Nakikinig sa akin? We proclaim what? The Lord's what? The Lord's what? Yes, na ang Panginoong Jesucristo namatay ng dahil sa akin. Di ba namin? Di ba namin? Na siya namatay ng dahil sa akin. Amen? Siya ang tumanggap ng aking kaparusahan. Amen? At ako'y binili niya, tinubos niya ng kanyang precious blood. And then what? Till at siya'y muling magbabalik. Katulad ng kanyang ipinangako. That's Christian. Number 3, don't forget. We should remember, number 3, His promise. His promise. Ano kanyang pangako? Till He comes. Mga kaibigan, kapatid, yung Kristong naparusahan ng dahil sa atin. Yung Kristong nagbayad ng ating katubusan ay nabuhay ng muli, umakyat sa langit at siya'y nangako, ako'y muling magbabalik. Ipinangako yan ng ating Panginoon. Right? You see? Kaya nga, as we observe the Lord's Supper, alright? Okay, don't forget, always remember, na ito po'y hindi lamang remembrance. Hindi lamang ito basta pag-alaala sa ating Panginoon. Okay? Nakikipalam niyo siya? Amen? Amen? Kaakibat nito yung salitang anticipation. Di ba alam? Kaakibat ng pag-alala yung anticipation. Okay? Umaasa tayo. Umaasam tayo. Inaasam natin na ang ating Kristo'y muling magbabalik. Katulad ng kanyang ipinangako. Sa bahay ng aking Ama ay maraming mansyon. Ako'y paroon. Ipaghahanda ko kayo ng dako ninyong kalalagyan. At kapag kayo na ipaghahanda ko na ng dako ninyong kalalagyan, I will come. I will come. I will come again. And listen, yun ang kanyang pangako. Kaya kapatid, we should remember, number 3, His what? His promise. Nangako ang ating Panginoon. Amen? Amen? Any moment, no, ang ating Panginoon ay magbabalik. Sa pag-ipinangako niya, I will come. Yan ang siya. Amen? Pinangako niya. At ito binigyan ng confirmation ng mga holy angels sa Acts chapter 1, di ba? Ano sabi ng dalawang angels? Si Jesus mamakihan ay siya rin mananaog. Kinonfirm ng angels. Amen? At ito may ipinangaral ng mga apostol. Ipinangaral at ang nasan ay patuloy natin ipangaral na siya muling magbabalik. Anong sabi ng apostol? Ano sabi ng apostol? Sabi ni Pablo? Ang Panginoon din, the Lord Himself shall descend from heaven. Amen? Ang Panginoon din ang bababa mula sa langit. Maliwanag ba? Merong isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at merong trump of God. Ano yun sabi? Pag sabi, yung mga namatay kay Kristo, sila yung unang mabubuhay. Ngayon, tayo naman, nananatirang buhay, kung aabutan niya, ay aagawin upang salubungin ng Panginoon sa alapaap. Sa ganoon pa lang, sa Panginoon tayo magpakailan-kailan pa man. Okay? Yan ang kapatid, no, sa ating pagpartake ng Lord's Supper, hindi lang ito nagpapakita ng ating pag-alaala. Kundi ito pinapapahayag na tayo ba'y umaasa at nananalig na ang ating Kristo muling paparito. Amen, Christian? Amen? At ang kanyang pagparito ay imminent. Imminent. Ano sabi niya? Any moment. Any moment. Amen? Any moment. Amen? Okay. Pwede itong maganap mamaya ngayon. Pwede itong maganap bukas. Any moment. Any moment. Alright? Any moment. Okay? Si Papa nito,
nagtulad ng magnanakaw sa gabi. Amen? Like a thief in the night. Kaya, every time na tayo magpaparting ng Lord's Supper, nadadampot ng tinapay at iinom sa salon yun, okay? Ito'y nararapat lamang na ito po'y magpaalala po sa atin. Unang-una, about the punishment na tinanggap ng ating Panginoong Jesus. Are you with me? Siya ang tumanggap ng lahat ng ating parusa. And secondly, the price na kanyang ipinambayad, yung kanyang sariling dugo. Ano yung pangatlo? His what? His promise. May pangako siya ng kanyang, ano yung pangako niya sa atin? His what? Yes, He is coming. He is coming back. Babalik din muna yung ating mga. Any moment, He will, He babalik to take us home. Amen? Kaya mahalagang tanong, may suwa, hindi, are you ready? Are you ready? Ikaw ba'y handa sa muling pagbalik ng ating Panginoon? Listen carefully, kaibigan, kung hindi ka pa tiyak na sa langit ka pupunta kapag namatay ka, hindi ka pa handa. Hindi ka pa handa. Ang tanging preparasyon, paghahanda, is what? Tanggapin mo ang kaligtasang inaalok ng Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo siya bilang Savior. Manalangin ka sa Lord. Okay? And then kung ikaw ay save na, be clean. Ang sabi ko, kung save ka na, anong dapat? Bilang preparasyon? Be clean. Maging malinis ka sa buhay mo. Huwag kayong dagnan na madumi ka sa kasalanan. Tanginig ka sa akin? Kung may mga pagsumay ka ba? Mga pagsumay, mga paglabag sa Lord, katigasan ng ulo, rebellion, unfaithfulness, bago ka mag-partake ng Lord's Supper, hatulan mo na muna ang sarili mo. Iba lang yun siya? Examine, judge, hatulan mo ang sarili mo. Huwag mo lang hating-hating siya ang humatol sa'yo. Maliwanag ba? Minsan ng Lord? Amen? This first number 28. Number 28. Okay, that's number 27. 27, kaya wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily. You know what I mean? Unworthily shall be guilty of what? The body and what? Blood of the Lord. Kaya anong sabi ng 28? Para huwag kang maging unworthy sa pagpartake, let a man examine himself. You follow me? Let a man what? Let a man examine what? Yes. Bago magpartake, suriin mo muna ang sarili mo. Huwag yung katabi mo. Huwag kung sino-sino ang tignan mo. Ang tignan mo sarili mo. You follow me? Ano sabi ng unworthy? Ano sabi ng unworthy manner? Hindi mo siniseryoso ito. You follow me? Hindi mo iniintindi na yung tinapay na walang lebadura ay larawan ng kanyang katawan, nabugbog, nagkapiragan sa dahil sa iyo. Nakuha ba ako? Amen? Kaya sa pagkahawak mo noon, alalahanin mo yung Kristo mo. Nabugbog siya, nasugatan siya, alang-alang sa iyo. Seryosohin mo siya. Nakikinig sa akin? Amen? Kaya sabi ko, listen carefully. Okay, kaya nga ayaw ko na maglalord sa akin, may pangiti-ngiti pa. Wow, huwag kang gano'n. Nakikinig kayo, seryoso ang Panginoon sa atin. Importante ito sa Kanya. Dapat importante rin sa iyo. Okay, sabi na Lord, this do in what? Gawin mo ito sa pag-alaala mo sa akin. Ako ang isipin mo. Alalahanin mo yung katawan ko na bugbog na sugatan. Amen? Amen? Alalahanin yung dugo ko na pinambayad ko sa iyo. Yun ang mensahe niya eh. Amen? Yung let him examine himself. So let him eat, number 20, so let him eat of the bread and what? Drink of the cup. Number 20, kailan? For he can eat it and drink it. Kita mo? Kapag kakain ka dito at iinom ka, unworthy ka naman. Hindi mo siniseryoso. Diba namin? Hindi mo sinusuri ang sarili mo. Basta kakain ka lang at wala kang kwenta. Sabi ng Biblia, okay, eat it and drink it, pakalakas. Damnation to himself. Bakit? Sapagkat hindi mo inuunawa ang katawan
Panginoon. Pagkita mo, yes, save ka nga. But unworthy ka kung hindi mo naman inuunawa ang katawan ng Lord. Wala siya sa isip mo kung sabihin tayo ng mga Pero pinag-uusapan doon eh. Huwag ka nyo, kung ano ka seryoso ang Panginoon. Number 30, sa pagkatitutang ito, Christian siya, pero kumain siya, uminom siya, unworthy. Ano nangyari? 30. For this cause, many are what? Many are weak and sickly among you. At hindi kakaunti ang nakatulog na. Kita mo yun? Oh, number 31. For if we would judge ourselves, we should not be. Kita mo? Kaya nga, bago ka mag-partake, anong dapat mong gawin? Ha? Hatulan mo muna ang sarili mo. Nakikinig kayo? Ang sabi na naman, bago ka mag-partake, judge yourself. Ako ba'y worthy? Siya nga ba ang laman ng isip ko? Nakikinig kayo? Ano sa ito? Seryoso ba ako? Lord, nasa isip ba kita? Nasa puso ba kita? Mahal ka, iniibig ba kita ngayon? Thankful ba ako na nakakilala kita? Yun po yun eh. Di ba alam eh? Bakit po sige sa vision na save ka? Kaya nga, unang, tiyakin mong ikaw ay safe, then, malinis ka at seryoso ka sa Panginoon. Amen? Amen? Alam mo, hindi ka naging faithful. Di ba namin? Magkaroon ka ng commitment na magiging faithful ka na bago ka mag-partake. Amen? Amen? Kasi tapat naman ang Diyos sa iyo eh. Ba't di ka magtatapat sa Kanya? Di ba namin? Amen? Sabi nga ng isang pastor, kapag lahat ng member natin lang ay kanya talagang uunawain na ang Panginoon ay hindi ipinagkait yung buhay niya alang-alang sa atin, anong ipagkakait mo sa Kanya? Nakikinig kayo? Kung siya nga hindi ipinagkait yung sarili sa atin, bakit mo ipagkakait yung mga bagay-bagay sa mundo ito lang? Di ba ang gisa? Amen? Yung buhay ko talagang sa iyo ako. Saan ako maglilingkod? Saan ako ibibigay? Sana ikaw din. Amen, gisa? Amen? Bago tayo mag-partake. Okay? Try mo na dito